Ganun din. Ganun din ang nangyari. Baka naisip ni Trillanes, parang nakalimutan niya na hindi na siya senador. Ano? Kasi parang ganun din yung asta niya kay Cayetano noon na Mga ganun. Mga ganung style. Kaya nga kung yung pag-provoke ng kanyang kalaban andun ang kanyang katangian. Ganun din ang nangyari, di ba, doon sa Manila Pen? Nung pinrobok ang problema, pinunta sila ng APC. At saka nung pinagtitira, tag. Boss, tinutoo tayo. Tinutoo tayo. Suko na. Tinutoo pala tayo Di ba? Yung sabi pala ni Trillanes noon kay Cayetano dyan, hindi kita papopormahin. Ayun na nga. Hindi kita papopormahin. Hindi kita papopormahin. Ibig sabihin. Sanay din sa ganyang pressure. Yung Alan kasi noong nakaraan nga, di ba, si Cayetano tsaka si Mig Subiri. Ayun, oo. Nagkasagutan din sila. Yung Cayetano kasi, sanay din sa, kasi pag ang abogado na sanay doon sa, yung proper court na nakikipagdebate, nakipagbakbakan. Ayun, sanay sa ano yan. Court hearing. Yes, so lahat yan kasi asaran yan, kung ano-ano. Pangkaraniwan na po yun. Pero kagabi naman, iba yung nangyaring tagpo Iba yung tagpo. Oo. Gusto niyo bang mapanood? Balikan lang natin. Gusto ko mapanood kasi siyempre, hindi naman lahat na sumubaybay niya Kasi gabi na nga di ba? At saka yung iba, may mga ibang ginagawa. Alangan namang buong maghapong tumambay dyan, di ba? Ba't pa na-provoke ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo nga. Dito kay Senador Sani Trillanes, ano ba kanya mga pinagsasabi? Tingnan natin. Panoorin nga natin. Tingnan natin. Ano ba nangyari? Ito maikli lang mga 3 minutes. Sige nga po. We've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Former President be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Chairman. Session suspended. Session suspended. Order, please. Order. Tama naman. Tama naman. Pero ako ang tinitingnan ko yung reaction ng Senadora Dela de Lima. Cute, di ba? Cute. Ang cute ni Senador. Ang ganda. Napatingin sa kay Senador Sani, kay Pangulo Duterte. Pwede ba ulitin natin yung tagpo lang. Gusto ko na yung tagpo na yun. Yung galit yung Pangulo Duterte, tapos yung Senador... I-slow mo. Slow mo natin. Tapos lalagyan mo ng kantang, sa isang sulyap mo, ay nabihag ako. Ang ganda ng Sa isang sulyap mo, ayun, talaga naman. Yun Chairman. Yan. Sige. Ano naman? Sige, ulitin natin. Ayan, slow mo na. Bagong hairdo nga. Ayun, Ang cute ni Senador. Bigyan natin ang context dyan kung bakit nagalit ang Pangulong Duterte. Kasi bago yan, sinabi ni Trillanes na buong pamilya na dyan BP Inday, si Pulong, pati yung asawa nung si Hanilet ata na pati Hanilet. Si Kitty nga lang hindi nabanggit na sila daw mayroong mga bank account. Na lahat yun ay may mga milyon, mga pera na galing sa droga. Wala pa daw nung siya ay mayor. Sabi ni Digong, kung gusto mo, mag-waiver ako, buksan nyo na yan. Tingnan nyo. Noon pa raw yung sinabi yun. Sabi ng Atas sinabi, noon pa yan, bluff lang yan. Hindi totoo. Gusto mo, ngayon mo na pirmahan. Kaya sabi ng Duterte, sige, pipirma ko, pero anong kapalit? Sampalin kita sa publiko? Kasi may challenge yun nga naman, di ba? Totoo. Kapag meron kang, pirma mo ito. Gawin mo yan, mag-sign ka ng waiver. O anong kapalit?
Challenge, iba. Challenge. Pipirma ko kayo, pero anong kapalit? Ikaw makukulong? Bibitayin ka pagka wala kang nakita? Mga ganun yun, di ba? Ako naman, ang may kukomento ko sa bagay na yun, ako, ayaw ko, ano pumasok sa isip nung Congressman J.J. Suarez. Kasi yung J.J. Suarez, at that time, siya ang kasi nag-exit si si pangalan nito, si Barbers. Sinusugan niya yung gusto ni Senador yung bait ni Trillanes, sinundan ni ni J.J. Suarez. Na wala namang nagmo-motion, di ba? Kasi kailangan yan. Chair. Then I move to have the waiver document prepared and signed by the former president as suggested by our resource person, former Senator Trillanes. Magbobotohan pa nga yan eh. Yun na nga. Di ba? Pero siya, sinabi niya... Sinusugan niya kagad. Nakala niya, mabibait niya agad si Di ba? Parang ang dating, nagkindatan ba kayong dalawa ni Trillanes kung JJ o hindi? Mukha nga ganun ang nangyayari. Di ba? Kasi wala nga sa proseso eh, di ba? Yun na nga. Dapat kasi doon, bago mo pagawaan, dapat may approval, di ba? At saka hindi naman pwede mag-motion kasi hindi naman miyembro ng Hindi Kamara nga si eh. Trillanes. Yun nga. Guest din siya. Kumbaga, resource person lang din siya. Yes. Di ba? Aywan ko kung anong pumasok. Ako, yun ang nag-trigger kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit siya... Pero kung hindi sinusugan nung J.J. Suarez, well, hindi ko kino-question yung kanya kasi that time, siguro, yun ang pumasok sa kanyang isip. Hindi ko po alam kung ano pumasok sa kanyang isip nung bakit niya biglang alam naman niya na mulat sa poll, mababasa mo naman na yung pasok ni Trillanes, ako kahit pa paano, kumbaga naintindihan natin yun, bait yun eh. Di ba? Yung bait na yon sinakyan nung J.J. Suarez. Maliban na lamang kung sabihin nung J.J. Suarez, hindi ko po alam na bait yon. At saka naman, Jen, ito Oo. ikaw ba naman ay hindi iinit ang ulo mo o mapipikon kapag ka buong pamilya mo na isinama, di ba? Samantalang ikaw lang naman ang kaya nandoon, ikaw lang naman yung pinatawag, di ba? Totoo. Di ba? Oo. Talagang mapipikon ka doon. Nako. Well, tignan natin. At ngayon pala, Nelson, ako ngayon ko lang na hinuha, mukhang yung mga nagsasabing hindi naman totoong nandun si Trillanes, kayong dalawa, anong tawag yan? Ano sinabi natin na laging nandun sa Quadcom? Oo, maali-aligid doon sa Hindi nga lang sa mismong hearing session mismong dun sa sa kwarto nung mga chairman, di ba? Nung binanggit natin yun, sabi nila, hindi totoo yan, walang ganyan. Oo. Ngayon, napatunayan natin. Lumitaw na po yung katotohanan. Na talagang... Meron siyang partisipasyon. Oo. At siya pala ay may direktang pakikipag-ugnayan talaga sa ICC. Hindi po napigilan ni Kong Benny Abante na yun ay tanungin kinumpirma niya Ikaw ba? Ipapaparod ba natin yun? Nakuha ba natin yung boses na yun, yung tagpo na yun, na tinanong ni Congressman Benny Abante si Trillanes kung siya ba'y empleyado o may koneksyon doon sa ICC? Pero siya sagot Meron ba? Meron. Sabi ko sa iyo. Sige nga, panoorin natin. Baka dininay na. Hindi niya may dinay. Nasa pag dinig sige nga po, panoorin natin yung tagpo na yon. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balance lang tayo dito. Ayun. Ano ba sa Tagalog yung conniving? Nakikipagsabuatan. Sabuatan, kuntsabahan. Tama, kasi ICC is dayuhan Parang nakipagsabuatan. Hindi naman doon siya nagtatrabaho doon sa... Tama naman. Pero inamin niya na... Siya ay nakikipag-ugnayan,
kumukuha nga ng ebidensya. Ayoko kasi Diba? sana naghanap ako na mas magandang salita ng conniving. Kasi pag conniving, parang may pangit na konotasyon, eh, no? Yun nga, nakikipagtulungan. Mas mababaw. Pero, Ganun ba? Pero ganun pa rin, ano? yun nga. Hindi, noon pa nga natin sinabi yan, Jen. Nung makita natin yung mga dokumento ng ICC at yung nilalaman ng mga hearing, parehong-pareho ho. Oo, kaya talagang yan ay dinisenyo para palakasin yung kaso na nasa ICC. Nako. Well, yun po ang ilan sa mga naganap kagabi. At ang tanong ko doon, kasi nung natapos, nakatulugan ko na, Nelson, eh. Habang sila ang huling narinig ko, tinatanong pa ang Pangulo Duterte na, kaya niyo pa ho ba? Ang sagot niya kayo nga, kaya niyo pa eh. Ako pa ba? Oo nga. Diba? Ayun nga. Yung iba nag-uwian eh. Ang problema kasi nila, si Pangulo Duterte, alas 2 ng daling araw nagtatrabaho. Saka makikita mo kung bakit si JJ na yung nag-ano dyan. Nagpe-preside. Kasi nga nag-uuwian na yung iba. Yung iba nagpapahinga na. Nung iba, bumalik din naman kahit paano. Hindi na nila kaya eh. Na talagang dyan manatili from dun sa nagsimula hanggang sa magtapos na hindi ka aalis dyan. Napakahirap nun. Yun na nga. Pero, well, yun po ang nangyari. At sinagot din ho naman doon sa mga kababayan natin, ay sinagot din po ng Pangulong Duterte. Pero ka bang narinig na sagot ng Pangulo na bago, ng dating Pangulo? Hindi, lahat naman niya mga dati na. Oo nga, Lahat ng no? Halos sinabi wala niya, din ako narinig na bago sa sinagot naman niya eh. At lahat din naman ng mga lumalabas na mga akusasyon at mga ginawa niya noon, lahat yan narinig na rin natin eh. Sa 6 years ng dating Pangulo, lahat yan lumabas na at napag-usapan na. At lahat yun naikwento na niya. Naikwento na niya. Maraming nakakonverso na napakinggan yan At lahat yan pinagsasabi na niya noon pa, ha? Kahit wala pang quadcom, wala pang hearing sa Senado. Yung bang isa, yung sumakay siya ng helicopter, tapos nilaglag daw niya isang kriminal. Kinuwento na rin niya yan nung presidente pa siya. Tapos yung yung pumunta sa yung lugar na maraming buhaya ba yun? Oo. Ang dami na rin kwento, kanya-kanyang angulo eh. Wala nga pong bago dyan. Oo. Ay, pero nung siya natanong ni Kong Benny Abante, sinabi, kwento man lang yan. Sabi niya, yun nga. Kwento man lang yan. Yun hong sumakay kayo ng helicopter na inilaglag niyo po yung kriminal. Totoo po ba yun? Sabi niya, sa palagay mo, papayag ba yung piloto? Diba? Kung gagawin ko, papayag kayo yung piloto? Kaya nga ang ibig natin Diba? sabihin to, yan ang mga, alam mo naman yung karakter ng tao. Hindi? May mga tao kasi na pagka kahit nagbibiro, hindi ka tatawa eh. Kasi hindi marunong mag-deliver. Pero yung mga taong alam mo naman, kuminsan seryoso na, pero alam mo nagbibiro lang. Nagkwento lang. Ang bagong narinig ko doon, Nelson, ako sa pag-alaala ko, ay mukhang yung hinamon na niya ang ICC. Handa na siyang harapin ng ICC at mukhang kung gusto nyo niya, anytime. Padaliin nyo na po ang investigasyon, ang hamon niya po sa ICC ay sa lalong madaling panahon. Maimbestigahan na po niya o maimbestigahan na po siya at baka daw hindi na siya abutang buhay pa sapagkat may edad na siya. Ilan naman pa? 79, 73? 79 years old, no? 70 plus nga, oo. Mag-80 na ata ang Pangulo. Malaki na, mula nung nagsimula siya malaki na inihina ng kanyang pangangatawan. Ngayon parang inaalalayan pa eh. Nahihirapan siyang maglakad. Oo, dati malakas na malakas no? So, yun po ang latest. At mukhang kinagat din ng Malacanang yung sinabi na yun, Nelson, ha? Kasi kahapon, habang nagkakaroon ng pagdinig, ay nagpalabas ng official statement ang Office of the Executive Secretary na mukhang, may statement kahapon eh. Ang statement na Malacanang doon, wala silang magagawa kung gusto ng Pangulong Duterte na maimbestigahan siya kaagad. Ito. Yan. Wala silang magagawa. Kung gusto ng dating Pangulo na magpaloob sa jurisdiction ng ICC. Kung gusto daw niyang isurrender ang kanyang sarili. Hindi daw ito tututulan ng pamahalaan. At halimbawa, ang ICC ay in-repair itong kaso sa Interpol. Maaaring ang Interpol ay magpadala ng red notice sa Philippines para maobliga ito na ipatupad yung red notice. Ibig sabihin niyan, Jen, aarestuhin yung mga taong nasa ilalim ng red
notice ng Interpol. Napanood ko may palabas na ganyan, red notice. Oh. Yes, yan yun. Ang tanong niyan, kung halimbawa, nagpalabas ng red notice ang Interpol, pwede ba nilang hulihin sa Pilipinas? Ipapatupad ng law enforcement. Ayun, Tsaka ang- Domestic Law Enforcement Agency. Hindi, ang tanong doon, ang ICC ba may kapangyarihan sa Interpol? Pagka pinagbigyan ng Interpol, hindi ba? No, parang wala akong alam. Na- Ewan ko lang ha, baka hindi natin alam sa anumang kautusan at anumang pakikipag-ugnayan. Kasi ang akong pagkakaintindi ko, ang ICC, wala namang pulis. Wala nga. Walang pulis kahit na po na may mga miyembrong bansa nila. At halimbawa, ang Pilipinas ay hindi na po miyembro, di ba, na tayo ng Rome Statute, kung tatanggapin ba ng Interpol at ipatutupad ba nila sa Pilipinas sa kabila ng ang Pilipinas ay hindi na po miyembro ng ICC? Meron daw kasi na cooperation agreement ang ICC Ayun. at ang International Criminal Police Organization. Ito yung Interpol. Interpol. Oho. Oo. So, halimbawa, sinabi ng ICC, eto, ilagay nyo sa red notice, kailangan namin ito. Oo. Duterte. Maglalabas ng red notice ang ICC, papuntang Pilipinas, ipapatupad ng Pilipinas. Dahil meron naman tayong agreement sa Interpol, kahit hindi tayo miyembro ng ICC. Ayun. Pero, Jen, Oo. ako naniniwala ako na kwento lang din ng Pangulo yun. Ganon? Yung arestuhin nyo na ako, ngayon na, gusto nyo ngayon na eh. Oho. Di ba? Kasi nung bandang huli, ayaw ko sino nagtatanong sa kanya na sinasabi niyang ayaw niyang humarap sa isang pagdinig at alilite sa kanya ay mga puti. Mga dayuhan. Mga dayuhan. Oo. Kwento lang din niya yun. Kasi una-una, pwede bang kumilos ang ICC base lang sa isang pahayag ng dating Pangulo dyan? Oho. Mai-justify ba nila, justify yung kanilang jurisdiction dahil sinabi ng Pangulo na, sige, arestuhin nyo na ako. Oho. Diba? Ayun na nga. Magagamit pa nila. Gustuhan niya ng Pangulo Duterte. Pwede ba yun? Aywan ko lang. Kasi ako, pagkakaintindi ko, hindi naman tayo mga abogado na son. Ang pagkakaintindi ko po hanggang ngayon, walang jurisdiction. Wala nga kasi Ang ICC sa Pilipinas. Hindi nga tayo miyembro eh. Oho. Kaya ibig sabihin nito, kapag ka lahat ba ng sabihin ng ICC sa Interpol ay patutupad ng Interpol, di ba? Oho. Sabi pa naman ng Pangulo, madaliin nyo na. Pwede ba bukas na, ngayon na? Matagal nyo na anyang hinahang yung mga katanungan na parang ang dating, takot na takot ako sa ICC. Yun nga. Ang gusto nyo anya, pamasahihan nyo ako na pupunta sa ICC. Pero ang alam ko diyan, yung pahayag na yun ni Lucas Bersamin, Executive Secretary, parang yun lang din para lang sabihan sa Pangulo na wag ganyan kasi baka maaresto ka. May posibilidad, parang babala, di ba? Wag mong gawin yan. Kasi baka ganito mangyayari pagka siya ilalim ka sa jurisdiction ng ICC. Kung gagawin niya, pupunta talaga doon sa... Oo. Kasi Jen, napakahirap po para sa Malacanang, sa gobyernong ito, na ipa-aresto ang isang popular na tao na lalo na naging presidente. Yun na nga. Ilan ang bumoto dyan, di ba? At saka hanggang ngayon, mataas pa rin ang kanyang popularidad. Mataas pa rin ang kanyang supporter. Ano ha? Ewan ko, kung i-assess nyo kung anong mangyayari sa Pilipinas, pagka ipinadakip nyo ang Pangulo at dadalhin nyo pa sa ibang bansa, napaka laking security nightmare niya. Yan. At ang dami yung dadaanan. At saka, kung kinwalify din naman ng bandang huli ni Pangulong Digong noon sa pagkatanong ni Congressman Romeo Acop, kung ano ang mga ibig niya sabihin doon sa punto na yon, na talaga bang ipakiklarify nyo nga po, talaga bang sasadya kayo doon sa tanggapan ng ICC para doon kayo litisin? Well, nilinaw po niya na kahit ano anyang mangyari, hindi ako haharap sa isang pagdinig ng mga dayuhang korte. Ayun nga. Kung hahatulan nyo niya ako dito sa Pilipinas at sa aking sariling bansa, Mas okay. mas tatanggapin ko pang makulong, mabulok sa bilangguan. Yes.